Chuni, mga scammer consultant ng Maharlika Fund. Hindi lang po to ano ha, hindi lang po to alleged ha, convicted ha, napatunayan na ng korte. Pero kasi alam nyo pag hindi natin alam kung nakulong yan o ano kasi meron po kasi na pagka civil case lang, multa ka lang multa. Okay, Pixie, naghihimuran sila ng puwet sa isa't isa. Alam niyo po, wag na po kayong ano, wag na po kayong mag-alala kung may tangkaman sila ng diversion. Marunong na rin po tayo Magda-divert sila ng issue. Pinapatulan natin kasi pag hindi mo pinatulan yan, lalaki. Babanatan natin. Pero napansin nyo ba? Wala silang diversion na tumatagal ng mahigit isang araw. Dinadivert nila sa confidential fund. Wala na pong pumapatol sa confidential fund ngayon. Mga dilawan na lang. Dinivert nila sa Parmali. O nanahimik na uli si Gordon sa kanyang himlayan. Dugo-dugugang, mangolekta ka na lang ng dugo. Huwag ka nang makialam. Hindi rin po nagtagal yung Parmali, di ba? O ngayon naman, eto naman, yung plunder case. Yung kay Chavit Singson, isang araw lang din po, di ba? Ganun lang po talaga, hindi po tatagal kasi mas malaki po to, the greatest, no? Ito po ang greatest na pagnanakaw sa history po ng Pilipinas. Kaya wag na po kayong kabahan, wag po natin tablahin na alam natin na yan ay diversion, patulan natin, isang araw lang po sa tao yan. Sawa na po sa yung mga tao, sa totoo lang po, sawa na po yung mga tao na ibibintang nyo lang lahat sa mga Duterte. Kahit po yung mga hardcore na mga dilawan, pati po yung mga celebrity na sinisingil ng tax, hindi na po papayag yan na Duterte pa rin po ang sisisihin natin. Matagal na pong nakakulong si Tatay Digong, siya pa rin ang may kasalanan. Sagutin nila flood control, sabi ni Gracie Brooks. Big Channel, Jelay, good evening. Larry Ochiha, haha. Pixie, amoy tae mga yan. Gracie Brooks, walang comments kang makita, hindi ko alam yan. Eddie Moorcroft, hype na bangag admin. Na to, Pinoy's foreigners, tulong-tulong sa panggagahasa sa ating inang bansa. Grabe yung term ni Mama Eddie Moorcroft. Talagang tulong-tulong. Prime water, minsan mabaho, kulay kafe. Yeah. Boss, bakit parang ayaw nakipagbardagulan ni Senator Go? Duterte siblings all-out war na. Kahit naman nun, ganyan si Bongo, hindi po siya Siya na nga tiritira ngayon, di ba? Convicted sa Malaysia Petronas. Yan. Basta convicted, si Franz Castro talaga ang sumasagi sa isip ko, Doc Buds. Nakatatak talaga sa kanya. Gusto niyang bumalik sa bundok. Pero ayaw ng bundok sa kanya. Boss, yung GSIS mo mukhang delikado. Alam niyo po, yung mga GSIS, SSS, kahit po bumagsak yan, popondohan po ng pamahalaan yan. Kaya wala pong kalugi-lugi yan. Pero matagal na yung lintik na yan Di ba nabalita na natin yan, napalugi niya na yung GSIS. Hanggang ngayon, nariyan pa pala yan. Talagang kaibigan na magnanakaw. Sa gobyernong ito, magnanakaw ka, wala kang kaso. Pero kampi ka ng Duterte, kaso agad. Kaya papansinin nyo po, wala pong tumatagal na diversion nila. Hindi na po nila kayang i-divert. Si Chavit Singson, isang araw lang po. Ngayon, hindi na natin pinag-usapan. Boss Bad, siyempre, kung mangungurakot yung BBM admin, kukuha sila yung may mga expertise sa pangwawalang iya. Para business lang yan. Kukuha ka ng empleyado at advisor na magagaling sa ginagawa nila. Correct. Kunwari, ang business mo ay tela.
yung mga magagaling sa tela ang kukunin mo. Ang business nyo ay hindi namin maintindihan. Tago eh. Maharli ka pa, puta, wala nakakaalam kung saan ginagawa yung pera natin. Oh. Malamang, kumikita eh. Nagdedeklara po ng kita yung Maharlika Fund eh. Pero hindi natin alam kung paano kumikita. Pucha, very shady. Wala na pong pakialam yung gobyerno kahit saan galingan, basta kumita. Boss Bas, may naamoy akong niluluto ng BBM admin. Sabi ni Eric Gercio, mula DOJ hanggang Ombudsman, ganyang mga nilagay na in charge, may tatrabahoy niyan laban sa mga Duterte. Demonyo yung Sirmulya, maraming alam niya. Kala ko bagong ano to si Eric Gercio. Yun naman talaga lang ang papel nila eh. Lahat po ng tauhan nila, basta bumabanat ka sa Duterte, okay yan. Doc Buds, ang lala ni Ibags at mukha ni Trillanes, 25-8. Sino ba yung ang lala ni Ibags? Sino ba si Ibags? Iba talaga ang epekto nung binasted siya ni PRRD as BP, lol. Boss Buds Idol, guwapo, may mga politiko na oligarchs na mafia pa, nagnakaw at illegal gambling, binibigay sa mga batang artista. Mahilig to sa bata. Boss Buds, nagmamadali na si Trillanes. Malapit na kasi ang 2028, kinakabahan na sila. Correct. More pindot likes mga viewers. Recycled kaso kasi ni Trililing ang kay Bongo. Preskon lang kay Bongo. Pangalanan mo, kami na bahala. Gusto man namin banatan eh, putya, wala naman kaming alam. Boss, anong say mo doon sa bagong batas na gagawin ni Senator Tulfo para sa mga OFW? Baka bagong nakawin na naman yung mga buhaya. Hindi ko pa po nabalitaan yan. Fatay cut. Ang tungkol saan ba daw yan? Master 17, akala kasi ni Trillanes, may naniniwala pa sa kanya. Yun nga po yun. Yun nga ang binanat sa kanya ni ano eh. Ha? Wala naman daw naniniwala kay Trillanes. In fact, talo siya sa Caloocan. Kaya lang kinakailangan natin sagutin eh, di ba? Pinabalita ng dyaryo eh. Sagutin natin. Nang mataplaugan tong mga dyaryo-dyaryo na to. Si Remulla, ombudsboy. 2024 pa po nakulong Patrick Mahoney. Dito po sa Pinas, tumira ang family nila. Oh, mayroon pa pala yan. Ibang tao naman yan. Patrick Mahoney ba to? Oo nga, Patrick Mahoney. Kasi unavailable ang plunder. You mean to sa'yo, kuya, yung mambubudol ng Pinas, nabudol sa Maharlika? Hindi ko na... You mean to say, kuya, yung nambubudol ng Pinas, nabudol sa Maharlika? Sila nga po nag-recruit niyan eh. Diba ang sabi ko nga, kunwari po ang negosyo mo ay... ano ba mga negosyo? Kunwari, ang negosyo mo ay ay kotse. Yung mga marurunong sa kotse ang re-recruitin mo mga tauhan, di ba? Alam niyo na ibig ko sabihin. Kung pandarambong ang negosyo mo, yung mga mandarambong ang re-recruitin mo. Kung ang gusto mo lang magkamal ng salapi, mag-recruit ka ng mga mahusay gumawa ng pera. Nanlihim. Boss Bas, magaling talaga si Ping sa pagpapalamig ng sitwasyon. Katulad noon, nagtago para hindi mahuli. Ngayon, yung Blue Ribbon naman, pinalamig lang yung sinabi ni Gutesa, balik na naman. Alam nyo po, iba po yung basa ko dyan. Maganda yan na itanong nyo yung kay Ping, bakit niya tatanggapin uli. Nung dumalaw po yung US Embassy,
sa ICI. Ang dami pong mga pronouncement na biglang nagbago. Tandaan po ninyo, okay, ulit po. Tandaan po ninyo, bago po dumalaw yung US Embassy sa ICI, balitang-balita po na kukunin nila na si Martin na state witness. Wala po nagdi-deny niyan. Pati po si Anticler sinasabi, it's up to DOJ kung kukunin nila si Martin Romualdez. 'Di ba? O, tapos lumabas yung mga pronouncement galing sa US State Department na yung BOC, yung Bureau of Customs ang pinaka-corrupt. Lumabas po sa statement na corruption yung dahilan kung bakit hindi po tayo pinapasok ng foreign investors. Corruption. US State Department din po to nagpalabas. So dalawang US State Department at isang dalaw. Hindi kayo makuha. Nilalantad namin yung corruption sa Pilipinas. Ayaw nyo pa rin baguhin. Gusto nyo pang gawin yung pangunahing suspect. Gusto nyo pang gawing state witness. Teka lang muna, dalawin nga namin kayo. Dinalaw. Bigla nagbago na po yung mga statement. Naglabas po yung DOJ. Hindi po yan. Hindi po namin. Tapos nakatakda po si Martin na siya po ay titistigo uli. Kasi nga, gagawing state witness eh. Biglang nagsabi po na nagkasakit, hindi na po makaka-appear sa ICI. Ibig sabihin, yung pagdalaw po na yun na US Embassy, naantala po yung plano nila na iligtas si Martin. Liligtas nila si Martin, ididiin nila tong Diskaya, tsaka to si Saldico, na sila yung mga pangunahing sa buwatan ni Diskaya, tsaka ni Saldico. Kaya, ngayon, hindi pumayag yung US. Sa madaling salita, wag nyo kaming paandaran. Kayo, kilala kayo na kaalyado namin. Si Trump, sa bansa niya, anti-corruption. Tapos, hayaan niya yung alyado niya na napaka-corrupt, isa sa pinaka-corrupt na bansa. Yun po yun. Basahin nyo po. Sabay ngayon, ibabalik nila si Lacson. Kasi, sometimes we have to bend the law. Wala po silang tiwala. Kung sila nga, napaglalangan na TNT nga, tandaan po ninyo, galit po sa mga TNT si Donald Trump. yung mga matagal na nga pong pinauuwi pa ni Donald Trump yung pang mga TNT. Alam naman po natin yan na si Erich Tulfo ay larawan po ng TNT sa Amerika. Tapos siya yung mangunguna. TNT ang mangunguna. Dating TNT sa Amerika ang mangunguna sa investigasyon sa korupsyon. Hindi, balik ka, Lacson. Yan po yun. Yan po ang mensahe niyan. Pagkatapos pagdalaw po ng US Embassy, kinakailangan nilang magpakitang gilas po na seryoso sila. Kasi nung binigay nila yung blue ribbon kay Pendalo, sinuko na pa nila Parang sinabi nila, yan, binigay na namin sa komedyante yung yung pag-iimbestiga. Kaya anong pronouncement ni Lacson? May mga consequence. Ayan na po yun. Sa madaling salita, magtrabaho kayo. Kinakailangan namin. Kinakailangan ng US na may resulta. Yang anti-corruption drive nyo.